Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Nung nakarang araw, naging viral si Attorney Rowena Guanzon dahil meron siyang nakaalitan na isang banyaga dahil siya ay binastos dahil masyado siyang parang minata. Diba? Parang masyado siyang nilait nitong foreigner na to. Kaya nakapagbitaw siya ng mga salita na alam naman natin na ang kanyang kumbaga ang kanyang pinupuntirya doon yung kanyang nakaalitan nga na banyaga. Ngayon, dahil doon sa issue na yon, itong si Liamas naglabas ng kanyang nag-post sa Facebook ng kanyang sentimento, kumbaga parang binanatan niya doon si Attorney Rowena Guanzon. Kaya ito ngayon ang ganti ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Liamas. Sino ba itong si Liamas? Ito yung dating tao ni Pinoy. So, certified dilawan ito. Ngayon, binanatan itong si Attorney Rowena Guanzon. Alam naman natin na certified din naman na dilawan to. Pero ngayon, nalilabel siya bilang isa sa mga Duterte supporter dahil nga binabanatan niya yung Marcos administration. So, ito yung masasabi nating solido talagang dilawan na hindi kagaya ng iba na alam niyo yun na nakikipagkuntsabahan. Ngayon parang yung dating sinusukan nilang si Marcos ngayon nilulunok nila. Etong si Rowena Guanzon talagang stick sa kanyang kumbaga kung pinaglalaban niya dati, yun pa rin siya. Ngayon dahil nga doon may mga revelasyon sinabi itong si Attorney Rowena Guanzon dito kay Liamas at kay Hontiveros. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pasok ah. Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Sa sobrang init ng ulo ni Ma'am Rowena Guanzon, tinawag niyan Deo Calma. idol natin to si Deo Makalma Hindi Deo Calma, ma'am. Alam ko high blood kayo. Dapat Deo Makalma, ha? Joke lang po. Oo, pero grabe. Sabi ang ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha? Ako gabi ba yun? 180, no? Over 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko, eh. Talaga. Alam niyo naman na yung nangyari, no? 'Di ba? Sinabihan siya na para bagang nilait siya, minaliit siya. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, napanaginipan ko yung mga ganitong pangyayari. Hindi ako nagbibiro, ha? Napaginipan ko naman, ako naman daw yung inaway. At naglabas ng alam mo na, tapos nagpaputok. Oh, napanood ko. Pero hindi naman niya tinutok sa akin. So para bagang nananakot para umuwi na daw ako. Aba, sinumbong ko, nag-high blood din ako, sinumbong ko sa pulis. Oh, but ito talaga si Attorney Rowena Guanzon, pati kwento mo, napapanaginipan ko, Natantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, pakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inaanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghihintay naman ako. Tapos, tumati ang lalamunan ko, inabok ko. Pero hindi ko inabok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, "You're coughing, you should not be in the bowl. Wow. You have to leave," sabi niya. Sabi ko, "What?" Nagulat ako. Parang, "What?" Sabi ko, "Are you from Rockwell?" Sabi niya, "Yes." Sabi ko, "Mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito." "In-check ito." Sabi ko sa kanya,
Why you have the right to tell me to get out of the mall? If you are sick, you should not be in the mall. Diba? At kung saan may sakit, dapat bakit sila nang-miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi Okay. baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockpool eh. Eh, Sabi ba naman, no, you're contagious. You live. wow. Contagious, isang ubo lang, TV na agad. Buti nga, alam mo, buti nga ganito lang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kung ako to, naku po, uubuhan ko lalo to. Alam nyo, tama si Banat Bay. Buti na lang na ganun lang yung ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Paano kung ibang tao, ibang Pilipino, yung alam nyo yun, na-experience ng ganyan, tapos medyo may topak. Malamang, nasa liwanag na itong incheck na to na sinasabi nga ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi talagang, magdidilim at magpapantig talaga yung tenga mo. Biruin mo, nasa bansa mo, diba? Teritoryo mo kumbaga. Tapos ibabastusin ka ng isang foreigner. Tapos in-check pa. Alam naman natin sa current situation natin ngayon, iba ang tingin pagdating sa mga, especially pag Chinese, di ba? Dahil nga, yan yung pinoportray ng gobyerno natin ngayon, nakakaawa yung in-check. So, pero, kahit siguro ibang lahi yan, once na ikaw ibinastos mismo sa sariling lupa mo, talagang mag-iinit ang ulo mo. Kaya ang sabi ni Banbay, maswerte siya at ganun lang yung ginawa. Dinimanda lang ni Atty. Rowena Guanzon. What if nga, diba, halimbawa may toyo. Sigurado may kinalagyan itong foreigner na to at headline siya ngayon. At lalong, tataas yung tensyon ng dalawang bansa. Siyempre, kung may mangyaring hindi maganda dun sa foreigner na yon, especially in-check nga. Diba? Tapos siyempre sa Pilipinas, ay alam naman natin at alam din naman ng bansa niya na mainit sa kanya o mainit sa nationality nila yung gobyerno natin. Talagang yung tension. Malamang baka nagkaroon na ng yung parang China at Taiwan issue na yan. So, pwedeng yun yung maging mitsa. Alam niyo na mas malaking problema. Kaya napakaswerte pa rin natin na si Atty. Rowena Guanzon, yung nakatapat niya at dinaan sa tamang legal na legal na proseso, yung kanyang naramdaman niyang discrimination sa sarili niyang bansa. Uubuhan ko sa harapan to. Sabi ko, putang ito, hindi ko na ba ng bato nito? May Napamuna si Atty. Guanzon sa DCRH. Interview kasi kayo na-interview national pride was hurt, you know? Sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam mo, exchange namin, parang kumabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin ng security. Tinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga harap-tagarap ko ng no. Ibig sabihin lahat kami doon na mga matatanda na doon naman talaga kami kung minsan ay paalisin na kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga Rockwell Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Mama, Saan pa doon ng mga matatanda? Yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, radio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should buy a mask? Doon talaga ako. Grabe, no? Yun ang malupit. Pero mas malupit, yung revelasyon niya kay Llamas, antayin nyo. At saka kay Ontiveros, antayin nyo. Break ka? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station.
Kaya wala naman talagang ubo, I must matic. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila, ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagpentiestahan ako ng mga akbayan. Yan. Yung mga akbayan. Ay, akbayad? Bakit kaya akbayad? Naku po. Tandaan nyo, dating COMELEC chairman, dating COMELEC commissioner, etong si Guanzon. May alam to pagdating sa galawan sa COMELEC. Naku po. Tsaka isipin mo itong mga akbayan na to, sinasabi niya Atty. Rowena Guanzon, isa ito sa mga galit na galit sa China. Pero dito, bakit binabanatan nila si Atty. Rowena Guanzon? Ang kalaban naman na rito, o nakailita naman niya rito, yung Chick. Diba? Chinese. Imbis na tulungan, bigyan ng simpatya itong si Atty. Rowena Guanzon, binabanatan pa. Bakit tahimik yung Gabriela? Di ba, Gabriela, para doon sa mga kababaihan yan. Nasaan na kayo? Bakit hindi nyo tulungan itong si Atty. Rowena Guanzon na kondinahin itong inchik na nambasto sa kanya? Yung nagpapakalat ng Soji Bill. Di ba? Kabilang itong si Atty. Rowena Guanzon sa mga di ba, sa LGBTQRSTWWC, mga ganyan, di ba? Pero bakit ganito ang ginawa sa kanya? Dahil nga kasi nakatag si Atty. Rowena Guanzon bilang Duterte supporter. Dahil binabanatan si Bongbong Marcos at alam naman natin ngayon ang mga sympathizer ng NPA ay kumakampi dito kay Bongbong Marcos para labanan yung mga Duterte. Ako po, dami kong ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita. Pero marami tayong alam dyan. Pakinggan nyo. Yun nga kayo dyan Ito naman si Llamas, post na siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Hoy, Llamas, marami ka namang baril. Bakit na mababa ang Nako, eto marami naman siyang baril. Mamaya may video tungkol dyan. Nako ba, lupit. Bakit? Anong kinaugnayan ng baril? Ngayon ko lang napagtanto ito na nalaman yung ito mga istorya na ito. Di ba tanghuli ka ng... Ako rin, ngayon ko lang din narinig yung issue na yan, tungkol dito kay Llamas, tungkol dyan sa baril na yan. Kasi ang alam ko lang, itong si Llamas, bata to ni Pinoy. Pero hindi lang pala siya simpleng bata ni Pinoy. Abangan natin yan, mamaya, antayin nyo. Ka ng illegal possession of firearms. Naku, nahulihan pala siya illegal possession of firearm. Bakit nakalaya ito? Gago! Yun ang isang tanong. Nakasuhan, nahulihan ng illegal possession of firearms. Bakit nakalaya? Kung iisipin mo si Senator Robin Padilla, yan din yung naging kaso niya. Illegal possession of firearms. Pero nakulong siya sa bilibid. At binigyan lang siya ng absolute pardon ni Pangulong Duterte. Kaya naibalik sa kanya yung kanyang liberty. Kasi dati conditional pardon lang ibinigay sa kanya. Pero yun nga, dahil nga ginrant na yung kanyang absolute pardon, so naibalik yung liberty niya. Pero ang punto, nakulong si Robin Padilla dahil sa kasong illegal possession of firearms. Pero itong si Llamas, bakit nakakalaya pa hanggang ngayon kahit na siya ay nakasuhan ng illegal possession? Yan ang malaking tanong. Hindi kasi kulong ang illegal possession ng firearm Kulong po yan. Kaya pala nagsilbi sa Pinoy administration. Gago! Hindi kaya nabigyan siya ng immune, ng parang yung papalayain ng presidente? Naku po. Kaya todo sip-sip niya sa mga dilawan? Naku po. Gago! Ako nagtatanong lang, paano na kayo na-resolve yung kaso niya doon? Di ba, Llamas? Nauli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bumibili pa ng fake na DVD? Gago! Ano ba yan? Yung fake na DVD na ba yan? Illegal ba yan? O barely legal?
At saka saan niya binili? Sa Quiapo, sa bangketa ng Quiapo, o sa bangketa ng Divisoria? Anong klaseng DVD ba yan? Ako, delicate stool. Yamas, ha? Ikaw talaga, mahilig ka sa mistisa. Ha? Ano kayang DVD yan? Ang lupit. Ang lupit dito. Oo, ay ano bakit naman kung wala ka Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba yamas kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko ha. Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina na talaga ka. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupit. So, di ba, may chismis pag ganyan. Kasi, di ba, normally, ganyan naman yung nangyayari kapag yung isang tao, di ba, committed na. Tapos, makikita na laging may katabi na parang nagiging special na yung kanilang closeness. Talagang nabibigyan ng kulay. Makikismis at makikismis. So, dito yung kay Llamas, tsaka dito kay Ontiveros, dahil nga dun sa sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, malaman na malaman yun. May ibang ibig sabihin yung closeness na yun. Ay, naku, lupit. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Willie kung kadit mo siya? Nako! O ano yamas? Right? Oh, bite. Natulala yung host. Sabi nung host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Llamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong. Ha? So, ibig sabihin, pag tinawag na kabit, it means, itong si Llamas, either may asawa, malamang may asawa, kasi kung hindi pa naman kasal, technically, hindi mo pa pwedeng sabihin kabit. Pero, sa Pilipinas kasi, pag sinabi mong kabit, ibig sabihin, whether kasal o hindi, basta committed ka sa isang partner mo, kabit na ang tawag doon. So, ibig sabihin na lang ganito, cheater pala itong si Llamas at alam niyo, anuan dito kay Ontiveros, ibig sabihin may lihim na pagtinginan yung dalawa. Ito base kay Atty. Rowena Guanzon, ha. Gago! Hindi, tinatanong lang naman niya ni Atty. Guanzon. Ha? Kabit mo ba? Naku, usapang kabit. Gago! Kaya, yan yung koneksyon doon sa usapang kay Rabi Tulfo, ha? Gago! Hindi, wala naman tayong pakialam, mga kababayan. Ano bang pakialam natin kung kabit siya? Hindi, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang. Pero sinasabi ko, wala akong alam. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Wala. Tsaka parang, kaya bang tiisin ni Ontiveros yung mukha ni Llamas? Itsura pa, no? Gago! Hindi ko talaga alam. Wala, honestly this is the first time na narinig ko ito na parang kino-confirm or may mga bidyong lumabas. Hindi ko alam, ha. Wait lang. Ituloy natin. Chotomate. Easy lang kayo, ha. Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagbigay ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, Naka? or tried to bully me, Naka? or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Oh, try to bribe me. Remember, Comelec chairman siya. Para doon sa mga probinsya nila. Para sa mga balwarte nila. Nako. Ayan na, naghahamon na si Atty. Rowena Guanzon. So, sa mga gustong kumasa kay Atty. Rowena Guanzon, message nyo lang siya. Pagbibigyan kayo niyan. Yan ang nga ba sinasabi ko, eh.
Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Kita nyo? Kita nyo, Galawan? Remember, Comelec dati to, commissioner. So, ang daming alam nito sa mga politikong binibili siya, binabayaran siya. Tinatry palang bayaran. Hindi siya pumayag sa bayad. So, tinatry bayaran para ayusin yung mga probinsya. Kasi tandaan nyo, ang mga party list, usually balwarte yan eh. Sa mga probinsya kumukuha yan ng boto. Balwarte yan. Sabi niya nga, don't try me. I know. Diba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalayin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Wala ka nga PhD. Ang lutong nun. Yamas, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa nanay mo. Umiyak ka. Durog si Llamas, no? Yan talagang literal na panglalait. Kasi kini-question yung kakayanan niya maging political analyst. Samantalang wala naman pala siyang PhD. Kumbaga parang huwag kang mag-pretend na magaling kang political analyst kung wala ka namang title na pinangahawakan. Hindi kagaya ni Atty. Rowena Guanzon na kumbaga kung pagdating sa usaping legal, sigurado meron siyang kumbaga kaya niya ipagyabang yung kanyang sarili kasi title holder siya. Umiyak ka doon. Mantakin mo doon. Mantakin mo Mantakin mo yung sinabi niyang yun. Wala ka lang trabaho, naging political analyst ka na. Wala ka nga PhD. Mga kababayan, kung pagdating sa edukasyon at edukasyon, isa ito si Madam Atty. Rowena Guanzon, ang malupit ang edukasyon. Yeah? Matagal ko na sinasabi sa inyo to. Hindi pa ito bumabanat kay o yung hindi pa siya parang sumaside sa mga Duterte supporter. Ano ko na ito kasi nakikita ko ito magsalita. Yung logic nito, sabi ko lalim. Di ba? May mga halimbawa, si Harry Roque, sa kabilang kampo o sa middle side, maaring may mga ayaw sa kanya dahil nasa Duterte siya. Pero alam nilang matalino. Grabe yung accomplishment ng utak ni Atty. Roque. Ito rin, ganun din. Kahit nasa kabilang side to noon, nakikita ko, sabi ko, mahirap banggain to. Ang talino nito, yayariin ka nito. Yan yung mga, sana, ako honestly, isa sa dapat nilalagay sa Senado. Ako walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito ang dapat isa sa mga nasa Senado. Ito ang mga style Marcoleta din di ba? Dapat ito. Para talagang Hindi lang style Marcoleta, style Miriam Defensor Santiago. At sigurado, katatakutan ng Senado kapag nagpatawag yan ng Senate hearing. At malalaman nila ang may hawak ng committee, si Marcoleta o si Rowena Guanzon. O sabihin natin kasama itong dalawang to sa mga gigisa doon sa Senate hearing. Sigurado, mangangatugang pa nga kung si Bongbong Marcos ang ilalagay dyan na magiging resource person. Sigurado, uugaan pa nga nun sa dalawang yun. Pag si Bongbong Marcos na yung ginisa dyan, sigurado yan. talagang kung sino mang opisyal, whether DDS, DDH, o ano pa man, matatakot pag ginisa ni Atty. Rowena Guanzon. Dapat ganun Kaya nga ang ganda ng positioning ni Marcoleta di ba? Mamuti pa yung si Chiang. Si at least na PhD yun. Ano ba yung political analyst mo? Yan yung mga walang trabaho Naku po. Mga political analyst daw ang walang trabaho na nilagyan ng title ng mainstream media. Gago! Hindi, alam mo mga kababayan, that's true Yung mga katulad nila Palsis, yung mga si Kristan, yan yung mga walang dating, sa tingin ko, mahina logic. Alam mo yun, nasayang yung title niyang abogado, si Palsis, si Kristan, di naman abogado yan. Laking lang yan pasosyal lang yan Yun the rest, di ba? Katulad ni Heydarian. Yan yung mga yan yung talitalinuhan, pa-English para mukhang matalino. Kasi alam mo naman mga Pilipino pag nag-i-English, matalino yan, tanginang yan, ganun. Matalino pag nag-i-English
Tapos, siyempre, yung media naman, bayad ng, alam mo na kung sino nagbabayad dyan, di ba? O, tapos, interviewin ito mga to para sila yung magbibigay ng kanilang opinion doon sa nagbayad. Sa media, o. Alam nilang pabor sa kanila yung mga to. Tapos tatawagin ng political analyst. Analyst pala, analyst, sorry. Kasi iba mahilig sa ano eh. Political analyst. O, di ba? Alam mo, kinakante ako nitong Yamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? You know, Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila na mag-senador ako. Yan. Diba? Ayan. Madam, kung ako sa'yo, pag kayo naging tumakbong senador, isa ako sa mga ngampanya. Kahit saan kampo kayo. Hindi, totoo. Walang biro ito. Oh, promise. Ha? Kahit saan kampo si Madam, kahit saan partido siya pumunta, wala akong pakialam doon sa partido eh. Kung ano mang kulay yung puntahan niya, basta isa ako sa mga ngampanya dito. Bakit? Kailangan natin ng mga ganitong klaseng senador na Ako ay second demotion dito kay Banat Bayar. Kailangan natin yung mga ganyang klaseng tao doon sa Senado kasi nga kailangan maalam talaga sa batas para hindi na alam yun kasi kinakain ngayon yung Senado natin ng mga veterano na hindi naman abogado na sila'y lumalabas na mas maalam pagdating sa batas kasi nga matagal na diyan na inugat sa Senado Pansinin niyo si Soto, si Ping Lacson. Pero ngayon kinakain sila ni Marcoleta. Kaya kailangan natin itong si Attorney Rowena Guanzon na sana lang pagdating ng 2028 tumakbo rin siyang senador at tulungan natin na mailagay din siya sa Senado kasi kailangan talaga natin 'yan. na may prinsipyo. Kasi alam mo, kung ikaw nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Kasi you can defend yourself. You can, alam mo yon, lahat ng gusto mong mangyari sa governance mo o doon sa mismong departamento mo, kaya mong gawin dahil totoo ka, honest ka. Di ba? Hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Pero kung talagang tiwali ka at sinungaling ka, isa ito sa yayari sa'yo. Yun ang gusto ko. Ayoko yung aanhin ko yung mga tapang-tapangan dyan sa Senado tapos pagka ang dami dyan tapang-tapangan pero ng pera. Hindi to si Attorney Rowena Guanzon. Kaya ako kahit anong Kaya nga kailangan talaga natin yun So, ito yung naging talaga na kailangan natin na may tapang. So, kaya niyang, diba, sa sitwasyon na ganito, alam niyo yun, ipinaglaban, hindi lang naman siya para sa sarili niya yung ginawa niya dun sa foreigners sa in-check na yun, para rin sa lahat ng Pilipino yun na hindi pwedeng apihin, lalong-lalo na dito sa sariling bayan natin. At the same time, na-expose dito na itong si Llamas, itong si Hontiveros, merong something. Diba? Hindi naman pala ito, kumbaga, nagpipiling political analyst dahil wala naman palang trabaho. Kaya, nagmamarunong. Ngayon, dahil nalilabel nga itong si Atty. Rowena Guanzon bilang isang Duterte supporter, kaya binabanatan nila ngayon. So, anong klaseng napaka-hipokrito nitong mga sympathizer ng NPA na pag ikaw label as Duterte supporter, kahit naksakop ka ng kanilang ipinaglalaban, tatablahin ka. Biruin mo, iniwanan sa ere itong si Atty. Rowena Guanzon, imbis na tulungan, siya pa yung binabatikos ngayon. So, anong klaseng pinaglalaban itong mga sympathizer na to? So, dyan natin makikita na talagang itong mga sympathizer na to, may sariling agenda lang to para sa kanila. Wala talaga itong planong tumulong sa mga dapat tulungan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.